narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta na naman ang Kalingap team sa bahay ngayon nila Viancy. Nagpakitang gilas nga si Kalingap Edu sa pamilya ni Ate Viancy at sa Kalingap team kung gaano siya kalakas. Dahil papunta doon sa bahay nila Ate Viancy ay siya ang nagbuhat ng isang sakong bigas at hindi niya man lang ito binaba kahit isang beses. Kaya naman nagpapakita na talagang gusto niya si Viancy dahil kahit anong hirap ay talagang kakayanin niya. Sabi naman ng kanyang mga kasamahan sa Kalingap team ay bakit hindi niya daw binababa ang isang sako ng bigas. Sabi naman ni Kalingap Edu na ganoon talaga kakayanin niya daw lahat para kay Ate Viancy at sabi niya na kailangan daw ay maging fit na siya para lagi daw siyang handa para sa kanyang babaeng minamahal. Kalingap, at yan, papunta tayo ngayon kala Viancy. Nautusan tayo ni Kalingap Rob ngayon na bisitahin siya. Ito, may mga dala tayo ngayon. At kasama ko po yung dalawa. Hello. Tatlong itlog. Ay, Dalawa lang kami. Dalawang itlog. Dalawa isa. Hindi Baka nahirapan ka. Nagtago. Ay po namin nahirapan ka. Pero malakas ka ngayon, Edso. Oo, siyempre kailangan natin maging fit para sa mga ginagawang pagtulong. Ikaw kasi inunahan, that's ikaw nagbubuhat nun. Sana nakauwi na si Viancy, no? Ay, baka naliligo sa dagat. Parang nakauwi na, baka wala ka dyan. Ay, Oo, ay spila pa lang ngayon, ano? Tao po. Hindi na kaya. Wifey. Tao po. Huwag kang maingay, sila lang magsasabi dyan. Tao po. Lagi mo kinukontra. Nagkontrabida ka. Mamaya ka sa. Parang walang tao ah. Tao po. Wifey, asan ka na? Wifey, asan ka na? Anong wifey ka dyan? Ay, sorry. Grabe at napakadaming dala na naman ng Kalingap team ngayong araw sa pagbisita sa bahay nila Ate Viancy dahil may dala silang isang sakong bigas at iba pang mga gamit. Meron din ditong mga gamit na para sa kapatid ni Ate Viancy, mga diaper, mga gatas at iba pa. Bukod dito ay pinag-grocery din ng Kalingap team ang pamilya ni Ate Viancy. Syempre yan din ay mga tulong galing sa kanilang mga sponsors na talaga namang mahal na mahal si Viancy. Pagkarating nga doon ng Kalingap team ay wala si Viancy na para sumulubong sa kanila dahil ang mama lamang nito ang nag-welcome sa bahay. Dahil nagbibihis para si Viancy dahil bagong dating lamang ito galing sa school at pagod na pagod daw si Viancy at sabi nga ng kanyang mama na kawawa daw si Viancy noong araw na yon. Nagagaya ko kasi pag may nabanggit na ano eh. Hindi nga, mali nga yun. Kay Edso yun. Ikaw na tama. Magandang hapon po. Ay, nasaan po si Viancy? Nakauwi na po siya. Nadating pa lang. Buti naman. Ito po na may dala po kaming grocery, mga bigas para sa inyo po. Ay, ito pa po. Ayan po, grabe. Ito po. Ayan. Salamat. Nabibigay po yan ni Kalingap Rob. At baka nawawala ng supply si baby ay. Baka nagugutom na tong bata. Ay, naku po ay. Kawawa naman tong baby ito. Kumusta po si Viancy? Balita ko, may sakit siya. Sabi daw po, nahihirapan siyang huminga. Oo nga daw pag ano kaya minsan daw na ano siya ng paghinga yata. Baka sa pagod lang. Baka sa pagod Baka lang na po. stress lang. Bakit? Dahil wala pa si Viancy ng mga panahong iyon ay nagkwentuhan muna ang mama ni Ate Viancy at si Kalingap Edu. Sabi ng mama ni Ate Viancy na nitong mga nakaraang araw ay sobrang pagod na pagod talaga si Viancy galing sa school at nagkakaroon daw ito ng sakit. Ngunit nakakainis daw si Viancy dahil hindi man lang daw ito nagsasabi kapag may sakit itong nararamdaman at tinatago niya lamang ito sa kanyang sarili. Kita naman talaga natin kung gaano talaga kabait si Viancy at ayaw niya talaga pinag-aalala ang kanyang mga magulang, kaya naman ganoon talaga siya.
at hindi niya sinasabi. Nitong mga nakaraang araw ay sumisikip daw ang dibdib niya at hindi daw siya nakakahinga ng maayos. Sabi naman ng mama ni Ate Fiancy na baka dahil daw ito sa sobrang pagod noong fiesta nila at hindi daw talaga siya nakakapagpahinga noong matapos yun. Hindi naman yata. Sa ano lang, napagod lang ng fiesta bagay yun. Tapos minsan nagsasabi siya sa akin na Hindi naman siya hirapan daw siya sa ano. Hindi naman siya sa akin nagsasabi eh. Sinasarili niya lahat eh. Yan ay Siya nga po. Inangaya ko dyan eh. May sakit na kinakaya lang. sinasarili pa. Minsan nga na alam na lang ako may lagnat na. Ano, hindi ko pa. Hindi nagsasabi kung anong masakit sa kanya. Asan ba yan? Papagalitan ko yan. Hindi sa loob. Yan, bilis na. Hindi sila ano oh. Ano? Gawin mo lang? Parang may sakit ka. Wala po. Ha? Ano wala? Ba't parang namumula ka? Napakabait talaga ni Fiancy na klase ng bata dahil ang mga bagay-bagay na maliliit lamang para sa kanya ay hindi yan na sinasabi sa kanyang mga magulang kung ito ay magpapaalala lang naman sa kanila dahil kung may sakit daw siya ay hindi daw siya nagsasabi. Sabi ng kanyang mama, nalalaman daw ito ng kanyang mga magulang kapag napansin talaga na may mali kay Fiancy at masama ang kanyang pakiramdam. Talaga namang napakabait ng batang ito dahil ayaw niya na pinag-aalala ang kanyang mga magulang at ayaw niya na nag-aalala ito sa kanya sa mga bagay na kaya niya naman ng mag-isa. Maya-maya nga ay lumabas na si Ate Fiancy na talaga namang napakaganda kahit may sakit. Kaya naman nag-usap muna sila ni Kalingap Edu dahil na-miss nila ang isa't isa. Parang may sakit ka. Wala po. Ha? Ano wala? Ba't parang namumula ka? Nagpapawisan ka. Ang sakit mo. Ang init mo. Kanina po kasi may bagan dito sa tanghali pa kanina po tanghali. Naglakad po kami pumunta sa klase ko. Huwag ka magpapainit masyado. Delikado yan. Doon po kami nagkain. Baka matuyang ka ng pawis. Alam mo, masama yun. Pinag-aalala mo naman ako. Ano, okay ka lang talaga? Opo. Ba't parang may iniisip ka na kung ano, may bumabagabag sa'yo? May problema ka ba? Wala po. Wala. Yung totoo. At ayun na nga, pagod na pagod lang din daw talaga si Fiancy galing sa school at sa mga ginagawa daw nila dahil noong panahong iyon ay kailangan nilang pumunta sa kanilang kaklase at kaya naman sobrang nainitan siya at ayun nga kaya sumama daw ang kanyang pakiramdam at kaya siya sobrang napagod noong araw na yun. Kaya naman sobrang alala talaga ang kanyang hobby sa kanya. Nag-alala si Kalingap Edu dahil dapat daw ay nag-iingat si Fiancy sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw dahil napakahirap na nga magkasakit sa panahon ngayon. Kaya naman nag-usap muna silang dalawa at maya-maya ay inaya niya na si Fiancy sa isang date at yan ang makikita natin sa susunod na video. Kaya naman abangan natin ito. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot kamay na kita, mahal.